naman po dito sa Albanit. Ako na lang. Malulam na naman ho din sa Albanit. Hindi na naman ho yung may balat sa puwet. Ngayong araw nga, kahit malulam, may napagpasyahan namin bumili ng fishing rod para kay Nene. Kasi kadarating niya lang dito sa Australia kaya wala siyang fishing rod. Kaya naman pagkatapos niya makapili ay pinakita niya na ito agad sa nanay niya para mabili namin at magamit niya mamaya. Approve naman ng nanay niya kasi hindi naman ganong kamahalan yung napili ng bata. Kaya naman naglakad-lakad pa rin kami dito kasi kailangan pa rin namin bumili ng pamain. Dito rin kasi nabibili yon sa BCF. Ano, kabisado ng sister ko. Ang mga tindahan ng mga Parang hindi ito yung pang-bake. squid, ano to eh. Octopus yun, di ba? Tapos yan, hindi mo malabasa. Pero squid. Ulam na to ah. Talaga. Pagdating namin dito sa fishing area, dito sa may jetty, naglaro na agad tong dalawang bata. Sinasaway nga sila nung aking kapatid dahil nga natatakot siya na baka malaglag bigla dyan. Medyo malalim kasi yan, lalo na ako, hindi naman ako marunong maglangoy. Maganda din yung view dito mga mare. Tapos, payapa yung dagat nung araw na nagpunta kami dito at nag-fishing. Yung dalawang batang kasama namin ay inip na kaya naman nagpretend na lang sila na nag-fishing na sila. Yung mga natatanaw nyo na yan mga mare, mga pelican yan na napakarami. Meron din dyan seagull, tapos dyan sila lahat nakahapon. Ito talaga yung hinangaan ko sa bansa na to. Na lahat ng mga hayop nila, protected nila. Kahit yung isda, hindi mo sila ubrang hulihin kapag hindi sila legal size. Kaya naman nakakalaki pa ng maayos at nakakapagparami ng maayos yung mga animals nila dito. May takot kasing manghuli ng mga undersize yung mga tao ko mo. Malaki yung multa pag nahuli ka. Ito yung isa sa libangan na natutunan ko dito sa Australia, ang mag-fishing. Nakakatuwa mga mare, lalo na pag marami kang nahuhuli, mayak-maya ka nag-aangat ng rin. Ang sarap sa feeling ba? Tingnan nyo naman kung gaano kasi yung anak ko na mag-fishing. Talo ka lang sa init pagka walang kumakagat na isda. Pero pag makagat, hindi ka magkamaya kung paano mong iaahon, lalo na kung minsan tatlo-tatlo pa yung kumakagat. At ang unang nakahuli ng isda ay yung anak ko, kaya naman siya ay tuwan-tuwa na ihahon to dito sa dagat. What's that? Hold it like this. Oh. Take a photo, mommy. That's her first. Yan pala yung sinasabi ko sa inyo, pelican, na nakahapon doon sa sulok. Pag-alagala lang sila dito, tapos minsan nangaagaw din sila nung nahuli nyo. Kaya dapat mag-iingat din kayo kasi kabid na lang silang nangangagat ng mga nahuli nyo. Sayang naman. Nakawala na yata. Ayan, nandiyan pa naman. Finally! Dali, aso ko! Andun, isda ni Queen Pen! Kumagat lang yata sa iyo eh. Kumagahat, parang nagugustuhan na ako ah! Thank you! I got you now, man! Queen, this is your fish! I got you, bro. That's your fish! Wala nga pagsigla ng katuwaan itong dalawang bata nang makahuli na sila ng isda. Kaya naman hinayaan lang namin silang mga isda ng mga isda dyan. Nakahuli din kami ng pailan-ilan kaso late na namin naisip na kailangan pala namin magtabi para may pang-bait kami kasi nilipat kami ng spot. Kaso nga lang, nawala na sa isip namin. Yan palang araw na yan ay wala namang forecast ng ulan. Kaso gumana yung mga balat sa puwet kaya naman bigla na lang umulan. Kaya naman madali kami maglikpit at kung marami kaming dalang gamit. At bigla na nga lang umulan, kaya say bye-bye na. Sige na mga Mars, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat, babush! Kamalas-malasang minalas-malas. Lagi na lang pagbaba. Tuwing bababa dito, lagi umulan. Yung balat mo. Baka ikaw. Subukan mo ewan minsan ako na mga ba. Ang ganda ng panahon. Ay, naka.